Sa video na to, gagawin natin isang ultimate Indian street food tour dito sa Singapore. Uy, yun ang gusto ko kinamay. Pati sa Singapore kinakamay. Kakain tayo ng iba't ibang authentic Indian street food katulad na lang ng isang overloaded chicken biryani. Lagay natin sa chicken and then let's have a bite. Cheers! Iba't ibang Indian Malay snacks. Sabayan ko ng isang malaking gayad ng sibuyas. Indian desserts. 5,000 calories in one bite. At marami pang iba. Ready ka na ba? Tura! सुनो बलिए दिल की सदा तेरे लिए मैं कब से रेडी खड़ा. The history of Indians in Singapore is a legacy of British colonialism, beginning with the arrival of Indian laborers, soldiers, and civil servants in the 19th century, bilang suporta sa colonial administration nila. Pero ngayon, Indians in Singapore are a significant minority ethnic group, comprising about 9% of the total population and forming the third largest community, at karamihan sa kanila ay naninirahan sa tinatawag na Little India. Located dito sa Buffalo Road, nagsimula bilang isang cattle trading area at saka umusbong ang population ng Indians. Shops, food stalls, amenities, and other Indian establishments catering to this growing Indian population flourish. There were garland makers, astrologers, goldsmiths, moneylenders, tailors, restaurant owners, and shop owners selling luggage, saris, spices, and other provisions from India. At ang pinakasikat na market dito na nagsimula noong 1915 pa ay ang market na pupuntahan natin ngayon. Welcome to Teka Center. Oy, pare, touchdown dito sa Teka Center is kind of overwhelming dahil sobrang daming food stalls. Si Cole, matawag ito magsalita. 2022 pa, nung huling punta ko dito at ngayon it's time to rest back. During that time, di pa ako nakakapunta ng India. So, yung standard ko ng Indian food, hindi pa sobrang lawak. Ngayon, kahit pa paano masasabi ko, I tried a lot of authentic Indian street food, Mumbai, Delhi, kinamay, sinabawan, kinamay ulit. Pero dito, syempre, to be fair, mas organized, mas sanitize, at pero ang tanong, ganun din ba siya kasarap? Pero ang isa ko pa na-expect dito, kahit pa paano, pricier yung mga pagkain nila. Anyway, hanap tayo ng unang food trip in Teka Center. This hawker center is really built different dahil kita mo naman ang buhay, makulay, at amoy-namoy mo mga spices galing sa biryani at chutneys. Closing to a million population of Indians here in Singapore, they just go here for lovely comfort food na kanilang napakalaking bansa. Katulad na lang ng unang food trip natin na tinatawag na Dum Biryani. Dito sa Yakader Okay, pare, Muslim unang food. food trip natin, let's go with something big. Ito yung Yakader Muslim food. Nagbebenta sila ng Dum Biryani. So dito pwede ka mamili, may chicken, fish, lamb. So ito, kita mo to, isang buong drum. Sabi, tinanong ko yung owner kanina, sabi pang-4 na batch na daw nila to. So Pops, mabilis turnover nila dito. Anyway, siguro orderin ko yung pinaka-bestseller nila na chicken biryani. Tara, baka maubusan tayo. Okay, pare, let's dig in. Unang food trip. Ito yung ating Dum Biryani. Makita mo, wala ka sa India dahil may spoon and fork. So, parang may curry tayo dito. Alam mo, gusto kong tikman to parang curry nila. Chicken curry. May karne rin siya. Sige, soup muna. Oh, that's what you like. All of the spices, the masala, the cumin, the thick curry gravy. Tulukan ba tayo? Siyempre, Indian food to. Magkamay tayo. So makita mo may fried chicken tayo dito. Yan yung pinili ko. Alam mo gusto kong tikman? Yung kanin muna. Ang sarap sa kamay. Look how moist that is. Sobrang hydrated yan ng sauce. Cheers pare. Star anise pa. Sarap. Panalo. Sobrang hydrated na nung kanin. All of that sauces. Parang nagme-melt na sa bibig mo eh. Kain tayo itlog. Lasang normal na itlog. Pero sarap ng biryani nila. This time ito yung kuha tayo nung pinaka-chicken curry. Kaso wala pala siyang laman, buto lang pala to. Pinakasa niya lang ako. Ito yung pinaka-fried chicken natin. Tikman natin yung leg part. I mean, okay. At as flavorful na expect ko. Masarap pa rin naman. Maganda kasi dun. Kasama na ng sauce ng biryani. Nakakatuwa lang kasi tipin mo nang galing na ako ng Indian na 2 beses. Noong 2022,
Di po nakapunta ng India nun. So parang standard ko ba ng Indian food nun is Malaysia at Singapore. Ito kahit pa paano, masasabi natin mas mataas sa standard natin dahil nakapag Indian na tayo mismo. And another huge difference, bukod sa quality ng lasa, is yung presyo. Ito medyo mahal na rin to. Pero grabe, masasabi ang sarap. Siyempre, sa Singapore ka, malapit sa Malaysia, may tetarik din sila dito. Ha? Di masarap. Di siya sobrang lasang tetarik. Parang lasang tubig. Uy, may bonus pala tayo dito. May liver. May curry sauce tayo dito. Lagay natin sa chicken. Nice. And then let's have a bite. Cheers. Panalo. Ang sarap. It's like Indian food heaven. Anyway, Paps, ubusin ko na to. Then proceed tayo next food trip. Next food trip natin. Ito yung nakakatawa dito sa Singapore. Siyempre, may mix of culture na sila. So, ang rojak basically, it is a Southeast Asian cuisine. So, para siyang salad nila. Ang rojak means sa Malay, means mix. So, nakakatawa dito, Paps. Ay, ang katulad nito. Grabe, look at that. So, ang nakakatawa dito, mamimili ka ng iba't ibang fried goodies with batter. Ay, makikita mo may coconut, may prawn, may egg, may plain flour, may fish cake, may fish fillet, tempe, hotdog. Tapos dito, may mga laman loob, atay. Sige, try natin. Okay, so basically, kuha ka ng trip mo. Sige, try natin tong prawn. Medyo mahal to $2. Try ko tong coconut. Try natin tong fish fillet. Tapos siguro kuha tayo ng liver. Ayan, so kuha din tayo ng liver. Ayan, sorry, medyo against the light. Tapos ang gagawin mo, pag nakakuha mo na, bibigay mo sa kanila. Yeah, thank you. Ano, here? Ayan, Pop, so dito gagawin. So piprito siya. Okay, ipa-fry siya. Basically, pinapainit lang siya kasi fried na siya. So parang rene-refry lang siya. Pinapainit lang. O, yan na. So, luto na. And then, it goes in. And then, dito, i-chop. So, So, chop na yung ating okoy. Goes in. And then, ito naman yung fish fillet. Next is yung coconut. Kakaiba, no? Coconut. So, parang siyang coconut bread. And then, our fried atay. Chicken liver. Gulay. Cucumber tsaka sibuyas. Okay, dito. Ito yung rojak sauce nila. Yung parang spicy rojak sauce. Nasa gilid lang siya. Okay, pare, let's dig in. Ito na yung ating Indian rojak. This looks good. First time ko ito matitikman. Nakapag Malaysia, Indonesia na pero never pa nakatry ng rojak. Pero naririnig ko na to. Sige, gawin ko. Tikim muna tayo no. Ito, fish cake. Yan, fish cake. Kasi dip na. Kasi kailangan mo daw i-dip yan dito sa rojak sauce. Cheers, pare. Ang sarap. Panalo yung rojak sauce. Na-expect ko parang curry siya, pero hindi. Parang siyang satay sauce. Sweet, peanutty, pero very mild yung hanghang. Yung fish cake natin basically, parang odeng lang din na prinito, mas makapal. Ang sarap. Galing. Kaya pala daming kumakain dito. Next, i-try ko itong coconut. And coconut, tapos sabayan ko, ito masarap. Sabayan ko ng isang malaking gayad ng sibuyas, ang kapal. Dip natin di sa rojak sauce. Cheers! Kahit yung sibuyas, ang sarap, ang kapal. Parang kahit anong i-dip mo dito sa sarap, kahit sapatos, kwelyo ng polo mo. Kwelyo ng polo. Ano ko naisip yan? Ano ko naisip yan, di ba? Baliw na ako, no? Mga creative juices ko. Ito, yung lasa nito, parang siyang fried donut. Na may, coconut element. Try natin itong parang okay nila. I-dip natin. Oh, look at that, all of that sauce. Very, very shrimpy. Lasang-lasa mo yung hibon, para. Basically, parang siyang okay na mas makapal yung harina. Try natin itong parang premium. Ito yung chicken liver. I-dip natin sa rojak sauce. And then, let's take a bite. Just intensely organy and livery. Pero, napapa-premium yung lasa.
Dahil dito sa rojak sauce, sarap. Sabay mo ng sibuyas. Pops, hindi ko in-expect na ma-enjoy ko to. Kaya pala, nag-ikot-ikot ako kanina. Kaliwat kanan, may nakikita akong kumakain nito. Isa pa ng sibuyas. Anyway pare, marami pang pagkain dito. Proceed tayo next food trip. Okay pare, next food trip, sikat dito yung mga Northern Indian food. Meron silang tinatawag na naan. Basically, bread to. So, nilalagay siya sa tandoor. And then, may iba-ibang flavor din siya. May butter, may cheese, may garlic cheese, may garlic butter. At, yeah, medyo mahaba na yung pila. Umorder na tayo. Okay, pare, let's dig in. Ito na yung ating, look at this, garlic, butter, naan. Actually, alam ko may cheese din to eh. Sige, ang init pa, bagong luto. So, kita mo kayo, nalinuto siya sa tandoor. Ah, grabe, sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Ang init. Look at this. Sige, bahala na. Cheers. Ang sarap ng pagkano, smothered ng butter. May mga green onions din siya. Garlic bits, of course, and then ultra cheesy. Pwede ko kumain ng cheese bits ha. Harap. Tapos yung dough niya, hindi makapal, hindi manipis. May konting nguya, may konting lutong, and of course, very, very smoky. Ang laking tulong din ng coriander. Yung iba, umibili pa sila ng curry pang partner nito. Marami ako kinakain ngayong araw, hindi na. Saka medyo pricey. Diba? Ano? आज मैं तेरे जिए मोहब्बत के आंगन में आज खुशियां सजिए पन्नों के What's that? How much is that? How much? $1.80? 80 cents, 3 piece. अल्लाह आज की रात तुम सबको बुलाओ on the hard cross floor पे आओ. Okay, next pare, food trip natin. Snacks, Indian snacks to. May dalawang klase tayo dito. Meron tayo itong idli. Nakain natin to way back ng very street food lang, parang sa 20 pesos lang. Dito mga nasa 100. Tapos meron din tayo dito Indian desserts, pero punta muna tayo dito sa pinaka-idli natin. So idli, basically parang siyang rice cake, parang siyang puto. Tapos makikita mo meron siyang curry dito, and then may chutney, coconut chutney, and then parang may chili chutney rin. Hindi na ako magkakamay dahil tinatamad daw maghugas. Kuha tayo dito. Grabe, sobrang dense. Sige, kuha tayo. Sa coconut chutney muna tayo. Cheers. Oh, nice. Alam ko fermented to eh. Itong rice cake na to, kaya medyo maasim siya. Nice. Basically, yung coconut chutney niya, parang siyang medyo vinegary, coconutty, na may chili, may mga chili flakes. Okay, this time, gusto kong gawin, kuha tayo dito. And then, dip natin sa curry. Dip natin sa curry. Oh, cheers. Nasa curry nila. Kakaiba yung parang siyang curry sinigang. May sila sa masim dito ah. So this time, try ko dito sa parang red chutney nila. Yung sa kabilang side naman. Mas masarap yung red chutney nila. Parang siyang red watery syrup. Parang siyang red chili watery syrup. Parang gano'n. Yung texture nung pinaka-idli natin, basically parang kumain ng puto na mas dense, mas madali madurog. Okay, punta tayo sa mga desserts natin. Ito, nakalimutan ko tawag dito. Sa para siyang hockey puck of sweet sugar. Bahala na. Cheers. Nasang hopya. Ang galing. Hopyang matamis. Ang galing. Pati texture niya, parang hopya din. Feel ko mang bean to eh. For sure eh. Siguro bean yun. Next, ito yung Jollibee. Ito yung extra sweet dessert na ikita mo, pare. Kung makikita mo, yung oil na yan, yan yung parang sugar niya. Kakaibang sugar gamit nila eh. Hindi normal na sugar to eh. Okay, cheers. That's 5,000 calories in one bite. Oh, grabe yung tamis. Nagpapap talaga sa bibig mo. Basically, parang siyang donut. Indian Krispy Kreme. Sobrang oily. Matamis. May lutong din siya. Ang gawin tamis.
Anyway, Pops, medyo nabubusog na ako. Pero may konting space pa yung tiyan ko para sa Indian food dito sa Teka Center, dito sa Singapore. Sa daan-daang hawker centers dito sa Singapore, kakaiba lang talaga dito sa Teka. Isang understatement na tawagin itong busy at maingay. Kumbaga, parang ang bansa ng India ay isinalalim sa isang bubong. Grab your food, find or share a table, then boom, enjoy! Ganun lang kasimple. But back on our food trip, and let's eat some local veggie dish called dosa. Okay, Pops, so umorder ako dito ng dosa sa kakatuwa. Kanya-kanyang lagay. Ikaw maglalagay ng sauce mo. Sige, wait lang. So basically, ikaw maglalagay ng chutney mo. So ito, may red chutney tayo dito. Lagay ko. Konti-konti lang. So ito may coconut chutney. Try natin tong parang yellow. Yeah, that's it. Tikman na natin to. Alam, gusto kong tikman muna yung mismong dosa na walang masala o walang chutney. Cheers. Salty, may konting sourness dahil fermented siya. May lutong and very fluffy. Sarap. This time, kuha tayo dito. Dip na lang sa mga curry natin. Dip ko dito sa parang yellow curry. Sarap. Okay, sarap nun. Sobrang ma-pepper siya tsaka ma-cumin. Next, coconut chutney. Cheers. Mas masarap yung coconut chutney nila dito kasi sa kanina. Next natin, itong parang red chutney. Okay, ito yung red chutney. Quality Ito yung mga curries niya. Tsaka mga chutney siya. Sorry. Yung mga chutney siya mas masasarap. Kahit yung dosa nila mismo Maybe one of the best quality of dosas na tingnan ko. Ito, may chai masala tayo dito. Sana masarap. Sarap. Ito yung iniinom ko sa India. Oh, I love that spices. That star anise, that cumin, that cinnamon, that sweet, milky, aromatic tea. Ang sarap. Parang medyo nag-subside yung busog ko. Ito dinip ko sa lahat ng chutneys. Enjoy ko to. Pero more than this one, yung chai masala yung pinaka parang naging nostalgic sa akin. Okay pare, last food trip. More doon ng mee goreng or Maggi goreng tsaka banana parata. So ito na yon. So ito yung ating parata. Nilalagay na ng banana at honey sa loob. And then it goes here sa griddle natin. Okay, so dito niluluto yung ating Maggi goreng. So naglagay na sibuyas, togi, itlog. And then what's that? Parang karne. Naglagay na parang karne. Here comes the noodles or the Maggi. Ayan. Okay, ito na yung mga spices. Nilagay ng spices. Ito yung parang red sauce. Oh, nice. Look at that. Okay, so tapos na. It goes here. So dito naman, luto na yung, yun ang gusto ko, kinamay. Pati sa Singapore, kinakamay. Pero hindi yun yung akin. Oh, may extra sauce pa pala. Oh, sauce. Oh, ito na yung banana honey parata natin. Okay pare, last food trip natin. Tapusin natin to ng bigatin. Isang dessert, isang main meals. Look at this Maggi goreng. So basically, ito may Malaysian influence na siya. So, masasabi mong Indian Malaysian cuisine na siya o Indian Singaporean dish. So look at this very vibrant, reddish, delicado na Maggi. Yung Maggi dito, instant noodles din, parang sa Malaysia. Naalala ko na nag-India, kung marami rin ako nakita nagbebenta ng ganito, yung mamula-mulang noodles. Sige, tikman natin. Cheers. Sarap. It's on the saltier side, pero maumami siya. Ang galing kasi sobrang malasa siya eh. How do you describe? Para siyang medyo beefy
Kasi siyang may beefy flavor. Eh, noodles natin sobrang lambot. Parang kala mo hindi ko kumakain ng instant noodles. May mga karne nga rin ng Pero feel ko hindi pala beef to, lamb. May mga karne ng lamb. Sarap. Yung sibuyas, malaking tulong din. Nagbibigay na extra tamis. Ah, wait lang. Ito may sauce pala dito. Try natin with sauce. Ako para sa akin kahit wala na yung sauce. Parang masyadong matamis lang pag may sauce pa. Okay, try natin tong banana honey paratha. Okay, try natin tong banana honey paratha. Ayan, medyo nabiyak ko na siya. Ito simple lang no? Walang arte. Banana and honey, yun na yun. Cheers. Hop. Ang simple nung atake pero malinamnam. That sweet honey glaze, the creamy banana, the flaky, fresh, hot, delicious na paratha or yung bread. Bagay na bagay. Hindi ko tutusin, hindi na to pure Indian eh. May Indonesian influence na to. Masarap to siguro to pag may kondensada. Alam mo yung nakakatuwa lang dito sa Teka Center, no? O sa kahit anong hawker center dito sa Singapore. Yung diversity, pero meron siyang, alam mo yung common bonding. Katulad sa isang lamesa. Makita nagsishare ng table, kita mo may Indians, may Chinese. Hindi nalilimit sa lahi yung pagkain. Katulad ito, mostly Indian food, mga Indian food stalls yun nandito. Pero ang dami yung nakikitang mga turista, mga Chinese, even Chinese na nakain ng Indian food. I mean, ang cliche man pakinggan, pero nakakatuwa lang na yung pagkain, ang daming nabibring together, ang daming na-unify. Siguro yun talagang ibig sabihin ng unity, yung pagkain. Cheers! Yeah, say hi, what's your name? Hello, my name is Daniel. Daniel, you, what's your name? My name is Erica. Erica, what nationality are you? Singaporean. Singaporean, oh. I'm a Filipino, I'm from the Philippines. Yeah, wanna say hi? Say hi! Hello. Thank you! Bye-bye! Nakakatuwa. Okay, pare, dito nagtatapos ating Ultimate Indian Food Tour dito sa Singapore. Sana nag-enjoy kayo doon, Paps. Nag-enjoy ako. Ang sarap ng mga kinain natin. Pero medyo nanibago lang ako. Sabi ko nga sa inyo, sa India mismo, mas mura yung mga pagkain doon, yung street food doon, kaysa sa Pilipinas. Dito, mas mahal yung mga pagkain dito kaysa sa Pilipinas. So medyo parang, doon ako naninibago kasi isipin mo yung mga idli, yung biryani, yung dosa, siguro wala pang mga 50 pesos yung mga yun dito, parang minimum nasa 100 pesos. Anyway, sabi ko nga syempre iba economy dito, pero higit sa lahat, na-enjoy ko pa rin. Masarap yung kalidad, maganda rin naman yung serving, malaki-laki rin naman. Kaya Pops, if si Singapore ka, huwag mo i-miss out. Gawin mo yung Ultimate Indian Food Tour, kumain ka ng Indian food, underrated. Huwag na kayo magdalawang isip dahil isang Indian food sa kailangan mo matikman kahit once sa buhay mo. Mag-subscribe ka na sa The Chewy Show at second channel natin, Another Chewy Show. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Singapore. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang!